Sa isang makasaysayang laban ng Game 7 sa PBA Governors Cup noong taong 2011, ipinamalas ng Petron Blaze Boosters ang puso at determinasyon ng tunay na kampyon matapos talunin ng Token Tex tropang Texters 85-73. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 10 aktibong manlalaro, nagtagumpay ang Petron laban sa mas kumpletong lineup ng Token Tex na naglalayong makamit ang bihirang Grand Slam, ang pagiging champ sa 3 sunod na conference sa loob ng isang season. Pinangunahan ni Import Anthony Grandi ang Petron Blaze Boosters noon sa kanyang 26 points, kabilang na ang isang malakas na third quarter performance na muling nagbigay ng kontrol sa Petron matapos sandaling makalamang ang Texters. Malaking tulong din si Arwin Santos na nagtala ng 16 points, 16 rebounds, 3 blocks at 3 steals. Sa kanyang mahusay na laro, nakuha niya ang Finals MVP award mula sa PBA Press Corps Phoenix Fuels. Ang Token Tex naman ay pinangunahan ni Morris Baker na may 22 points, habang si Ranidel De Ocampo ay may 15 points, at sina Kelly Williams at Jimmy Alapag ay nagambag ng tig 13 points. Sa kabila ng mga pagtatangka, hindi sila nakapunto sa mga kritikal na sandali ng laban. Si Jason Castro na naglaro pa ng Game 6 kahit may MCL injury ay nagtangkang bumalik sa Game 7 matapos matapilok ang kaliwang bukong-bukong, ngunit hindi kinaya ang sakit at agad na pinalitan. Ang pagkatalo ng Token Tex ay katulad ng naging kapalaran ng Toyota Comets noong 1975 na halos makamit din ng Grand Slam ngunit nabigo sa finals ng ikatlong conference. Ang Sunkist noong 1995 at Alaska noong 1998 ay nakaranas din ng ganitong pagkadismaya sa kanilang mga bid para sa Grand Slam. Noong 1995, nanalo rin ang Sunkist sa unang 2 conference pero hindi umabot sa finals ng third conference. Samantala, nakuha ng Alaska ang Grand Slam noong sumunod na taon, ngunit sinuko ang tsansa sa ikalawang Grand Slam noong 1998. Matapos hiramin ng Centennial Team ang kanilang coach na si Tim Cone at mga bituin tulad ni Giorgio Lastimosa, Bong Hawkins, Kenneth Duremdes at Johnny Abarrientos para sa Asian Games sa Bangkok. Napakatinding record sana noon sakali. Biruin mo, 2 beses kayo na Grand Slam. Sa panig ng Petron na ngayon ay SMB ulit, ito ang kanilang ika-19 na title bilang franchise noon at ngayon ay umabot na sa 29 championships at kinoconsider na most successful franchise sa history ng PBA at nag-iisang nananatiling original franchise sa liga. Isa ito sa pinaka-spesyal para sa kanilang coach noon na si Ato Agustin, dating bahagi din ng Grand Slam team ng San Miguel noong 1989. Nabanggit pa dito ni Coach Ato habang nasa harap ng mga masigabong tagahanga sa Smart Araneta Coliseum na nagkamali ang TNT sa pagpili sa kanila bilang katunggali sa finals. Sa huli, ang tagumpay ng Petron Blaze ay hindi lamang pagwawagi sa isang laro, kundi patunay ng dedikasyon, tapang at pagkakaisa ng isang kupunan laban sa lahat ng inaasahan. Ngayong 2025 PBA All-Filipino Cup ay muling maghaharap ang SMB at TNT at magaganap ito sa isang pamilyar sitwasyon. Kasalukuyang target ngayon muli ng TNT ang napakailap na Grand Slam at muli nandito na naman ang SMB upang harangan ang pangarap nilang ito. Mauulit nga ba ang dati nang naisulat sa kasaysayan? O gagawa ang TNT ng bagong pangalan sa kasaysayan? Ano sa tingin nyo? Sana'y nagustuhan nyo ang bagong video natin na ito at para lagi kayong updated sa mga latest upload natin, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit ang bell button para nanonotify kayo kapag meron tayong bagong video na dapat panoorin. Huwag nyo rin kalimutan na i-like ang ating video at tara mag-usap tayo dun sa comment section kung ano bang masasabi nyo dito sa bagong video na pinanood natin na to. You can follow us sa ating TikTok para updated din kayo sa mga video na ina-upload natin dun. Ganoon na rin sa ating Facebook page para namang updated kayo sa mga latest design ng mga shirts natin. So yun lang, muli maraming salamat sa pagsama sa amin at maraming salamat sa panonood.